Ngayon, mga bossing, speaking of ICC, no? Pulong, psst, uy. Baka pagkarating mo ng Netherlands, biglang lumabas din yung warrant of arrest galing kay Pulong Duterte. Oh, nandito ka na sa Netherlands. O sige, halika, pasok ka dito, bisitahin mo yung tatay mo. Pinapasok sa loob, ano? Tapos, okay na po, tapos na po yung bisita ko. Nagpaalam na ako sa... Anong nagpaalam? Okay na yan. Hintay na lang natin dito, si Bato de la Rosa. Diyan ka na. Hindi naman po ako, sangkot dito ah. Hindi, meron ka ng warrant of arrest din. Hindi mo pinakinggan yung sinabi ni Trillanes, di ba? Hindi mo pinakinggan yung sinabi ni Trillanes na walang iyakan daw pag nilabas na daw ho, mga bossing chief amo, sir. Yung yung warrant of arrest kay Pulong Duterte. Ngayon, mga bossing, speaking of ICC, eto na nga ho, mga kababayan. Ano ba yan? Eto. Kay Bato muna tayo. Kaninang umaga ho, nag-vlog tayo. Ito yung hinahanap ko. Ito yung hindi ko makita, mga boss chief amo, sir. No? Sabi dito, Bato, Agar Wood Farm, and Tata Sala. Sabi dito sa komentaryo, no, ni Antonio Montalban, mga bossing, December 7, 2025. Sabi, kailangan kong basahin lahat ito, mga bossing, para maintindihan natin. Whom the God who would destroy their first make mad. Bato de la Rosa has lost his capacity for reason. There is no warrant of arrest yet from the Interpol for his leading participation in Rodrigo Duterte's murder program, no? Yet, he already is in hiding. Ayan kasi yung sinasabi nila eh. Paulit-ulit sila. Nako, wala namang warrant of arrest kay Bato de la Rosa. Ganyan. Bakit hindi nyo palabas si Bato de la Rosa at paatinin doon sa mga sesyon ng Senado? Isulong ninyo na umattend, pumasok. Bakit? Kasama kayo sa nagpapasweldo kay Bato de la Rosa. Kasama ang buong Pilipinas na nagpapasweldo kay Bato de la Rosa. Wala naman palang warrant of arrest eh. Ano pang hinihintay ninyo? Ipananawagan nyo na. Bato, lumabas ka na, pumasok ka na. Di ba? Kailangan ng mga kapwa mo, mga DDS, ng mga senador, ng kakampi doon sa loob ng Senado. Diba? Sabi dito, he has not studied the history of the most infamous Filipino fugitive of all time. No one can hide forever. It believes that 32 years of law enforcement he spent in the Philippine National Army, PNP, that no one is a fugitive eternity. Correct. Yung mga pagtatago ninyo, si Roque, si Bato, no? Pati po yung pinakamahaba na yata ngayon. Si pangalan nun, yung BJMP, no, nakaibigan ni Paulo Saison, nakalimutan ko eh. Si Bantag, mahuhuli at mahuhuli din ho yan, mga bossing. Walang nagtago o nakapagtago ng forever ho. No? After hiding comes the hard part, public humiliation. Si Halosos, ayan. At hindi na natin basahin yan kasi kumbaga mga example ho yan. Si Halosos, nagtago 13 months daw ho. Hide for 23 days until police cornered him in the island of Bagak, Bataan. Panfilo Lacson, 13 months nagtago. Then lumabas din, sumurrender din. No? Tapos ito, Antonio Trillanes, former Antonio Trillanes, Christian Esguerra, Constabulary Lieutenant, 1980. He was assigned from the mountain detachment that guarded movement of the NPA, New People's Army. Aba, ito yung pagkukwento ni Antonio Trillanes na si Bato daw ho, mga kababayan, ay he was assigned to a mountain detachment that guarded movement of the NPA o New People's Army. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na magsumiksik yung katauhan ni Bato de la Rosa doon sa mga NPA, doon sa Davao. Ngayon mga kababayan, nasan pa dito yon? Meron sinasabi, nasan ba yun? Yung sa mayor, diretsuhin na natin. Pumunta na tayo sa mayor. Other friend says he is in the vicinity alright, but it's protected by Jose Nelson Tata Sala. May pangalan, ayan Protektado daw si Bato de la Rosa ni Jose Nelson Tata Sala. Sino daw yun? The thing that can
be associated with Sala can be very unpalatable, no? At the height of the Pogo hearing in the Senate Blue Ribbon Committee, it was revealed that 1,501 Red Chinese nationals secured their birth certificate from the Civil Registrar of Santa Cruz, Davao del Sur. Sala is currently Municipal Mayor of Santa Cruz, hometown of Bato de la Rosa. Sa hometown pala ni Bato de la Rosa, yung napabalita na maraming mga birth certificate ng mga Chinese na napayagan, na nabigyan mga peke daw ho. Di ba? Ayan 1,501 Red Chinese national secured their birth certificate. Kaya pala, may mga in-check, mga checkwa na mga bumibili ng mga kalupaan, malalaking mga kalupaan, doon po sa sa Palawan. Di ba? Kasi delikado na kapag kayong mga ganyan, mga bossing, nabigyan ng mga peking birth certificate, pwede nang bumiling sasakyan, lupa, lahat na. Parehas na po yan Pilipino na din po yan No? Peke nga lang. Doon pala nagmula yun base dito sa sinasabi, sa Santa Cruz, Davao del Sur, Sala is currently Municipal Mayor of Santa Cruz, the hometown of Bato. Ngayon alam mo na, kaya ayaw nilang abugaan do si Roque para malayo sila sa link ng Pogo. Ganun pala yun. Paulo Saison, halika nga, mag-vlog ka na lang din. Halika na. Nako, sasabihin ng mga kaibigan, mababansagan ka din bayaran. The scam was uncovered by the National Bureau of Investigation. Sala said he has suspended the head of the municipal civil registry. Last November 2025, Oscar Bucol, the chairman of Tres de Mayo, Barangay Indigo City, was gunned down. Deny. Sala has denied ordering. May kaso din. Another netizen has posted in social media that Sala is wanted for the 2003 murder on Monca. Ang dami pala. Tapos ngayon, di umano, si Bato de la Rosa ay pinoprotektahan ng mayor. Sabi ni Mike Pilapil, binura ang comment ko. Nino! Ako, nagbablog dito, wala akong panahon magbura ng comment. At kung DDS man kayo, huwag kayong mag-alala, hindi ko pinapabura at pinapatanggal yung mga komento ninyo. Hinahayaan lang namin dyan. So, who exactly is Sala? And why would he protect Bato de la Rosa if true? Mayor, kung saan tumubo si Bato de la Rosa. No? Tapos ang sinasabi dito, kung totoo, sino si Sala? Bakit niya pinoprotektahan si Bato de la Rosa? Mayor ng lugar nila Bato de la Rosa. Sala was one of Rodrigo Duterte's principal operative in Davao Death Squad. DDS. Nako, mga DDS, sigaw nga kayo, sabay-sabay. DDS. Dali, sigaw kayo. DDS ako. Proud DDS ako. Ito pala ang ibig sabihin ng DDS. Davao Death Squad. Proud na proud pa naman yung mga yung mga DDS. Harboring of criminal yan. Pagka lumabas yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa, ganyan na nga po yan, Sir Jorge Edralin. His name is one of the Arturo Las Cañas affidavit. Kaya naman pala, mga kababayan. Kaya, sa nakikita ko din mga boss chief mo, sir, hindi lalabas talaga ng Pilipinas si Bato. Kasi mas safe siya kung nasa Davao siya merong mga ganyan kung sakaling totoo merong mga ganyan may mga supporter, may mga tutulong sa kanila. Naalala nyo? Iyong si Torion. Di ba si Torion din ang kanyang abogado? Si Torion, di ba harang-harang doon sa KOJC para wag makuha si Buloyski? Parang ganito din to, di umano kung sakali. Na totoo, itong pinoprotektahan daw ng mayor ng
lungsod na kung saan tumubo si Bato de la Rosa, mga bossing.